Hello, magandang araw ng Sabado mga ka-chinita. Kamusta po kayo? Tayo po ay kararating lang ng bahay dahil tayo ay namalengke. Ngayon ay araw ng Sabado at ang oras natin ay 10, 9, 9:40 ng umaga. Tayo po ay nakapamili na ng konting gulayin. Meron tayong ampalaya, okra, sitaw, at syempre yung sili ni Mister na binibili, hindi po mawawala. At bumili na rin tayo ng, ano ba tawag doon? Yung sihi. Nilagay ko sa kaserola. Hindi ko alam kung makikita nyo. Yan. Nilagay ko sa kaserola, nilagyan ko siya ng tubig, o ayan, buhay pa. At nilagyan ko ng sili at paminta para ilabas nila yung kanilang mga kinain. At mamayang hapon, siya po naming ulam. At tayo ngayon ay maglilinis naman tayo ng binili nating isda. Ito. Ito yung binili nating isda. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Pilipinas. Yan. Dito ay, ano bang tawag dito? Praulini. Para po siyang maya-maya, sabi nung magtitinda. Kasi mga Bangladesh, pero marunong na rin sila ng Tagalog. Marami sila ng mga kaibigan na mga Tagalog na rin. Lapit natin para makita nyo. Yan. Summer na summer po dito, kaya sobrang init. So, linisin natin. Samahan nyo ako paglilinis. Hindi naman ako ganun ka-expert maglinis. Pero gagawin natin yung ating magagawa, makakaya na paglilinis ng isda. Asan na yung ginagamit ko? Meron po kasi akong ginagamit na panglinis. Ayan, ito yung ginagamit natin. Pang alis ng, pang tanggal ng kaliskis. Oh, ayan. Matigas pa siya. Tanggalin natin na ang kaliskis. Kamusta kayong lahat? Kamusta yung mga subscriber natin dyan? At sa mga sumisilip po sa aking channel, YT channel, maraming salamat. Sana marami pang mag-subscribe, maraming manood sa aking simpleng pagbablog na ito. Siyempre po, pag nag-vlog tayo, nasok tayo ng wala naman sigurong naghangad na pag nag-vlog hindi kikita. Nga lang, siyempre matagal at saka hindi pa po ako na momoni. Sana tulungan nyo ako na ma-monetize ang aking account na ito. Matagal na po ito pero hindi ko siya natatrabaho ng malimit. Halos nung umpisa parang natutuwa lang ako na mag-upload. Natutuwa lang ako. Pero nung tagalan na, sabi nung iba, sige pagpatuloy mo lang. Basta upload ka lang. Shout out nga po pala sa mga pinapanood namin mga malalaki ng vlogger. Ang Soward family. Ayan. Kaya alam na alam namin ang nangyayari sa family ng Soward family. Kay Kapanalig family. Ayan. Kubunuto. Ay, lagi namin yung pinapanood. Sa totoo lang. Kay Kabansot TV. Shout out sa'yo Kabansot. Ayan. Lagi namin pinapanood iyan. At walang, kung hindi man kaagad, pero talagang pinapanood namin ang mga video nila. Ayan. At yun, sa kanila rin natututo ako. Hindi man nila ako kilala, pero sa kanila rin natututo ako kung paano magbablog. Ayan. Pasensya na po hindi ako nakatingin kasi naglilinis tayo ng isda. Cellphone lang po yung ginagamit ko. At hindi ko siya tapat dito sa isda. Kasi yung cellphone ko, naka-fix lang. Ayan.
Ayan, so salamat po sa mga nag-ano. Ang isdang, hindi ko alam kung anong tunay na pangalan ng tawag dito sa isdang to. Basta alam ko masarap siyang isda sa sinigang o kaya piprito, ayan. Yun lang naman po eh. Tapos pag mga isdang tulingan or gulyasan, gusto ko yung sinaing tapos ilulutuin sa gata. Yan, mahilig po akong luto sa gata. Katulad nung sihi na pinakita ko sa inyo, lulutuin ko yung sa gata. May kasamang sitaw, may kasamang eggplant, may kasamang okra. Oh. Paminsan-minsan kailangan nating bumili ng mga sihi. Nung nasa Pilipinas, pupunta ka lang sa dagat. Pag maganda ang dagat, pwede kang manihi. Ewan ko kung alam niyo yung maninihi, mangunguha ka ng sihi. Pero dito, mag-aabang ka lang sa palengke. Minsan wala, minsan meron. Minsan, ito kasing hindi gaano kilala ng mga Italian dati. Ngayon na lang, nakikilala nila. Alam niyo ba kung magkano ang kilo noon dati, yung sihi na pinakita ko sa inyo? Ang kilo niyan dati, nabibili mo lang ng 250, 3 euro. Ngayon, nasa 850, 10 euro ang kilo. O, di ba? Sobrang tumaas. Ako lang po yung hindi tumataas. At yung sweldo namin hindi tumataas. Yun. Ang trabaho nadadagdagan kasi yung mga employer pag minsan, yan, napapunta na sa employer yung kwentuhan natin. Naglilinis tayo ng isda. Balik tayo dun sa isda, masarap pong, sinasabi ko nga, yung sihi, masarap iluto sa gata. At ayun po, kailangan niyang ilabas lahat ng kinain niya para malinis ang loob at mamaya, after ng 3 hours na nakababad siya, ay atin ang huhugasan at lulutuin na para meron tayong hapunan. Ang oras po pala dito ngayon ay 10 to 10 ng umaga. Pero maaga po kaming napunta ng palengke. Sinamahan ako ni Mister kasi may trabaho siya at hinatid na lang niya ako sa sakayan kasi medyo mabigat yung dala ko. Ayun, bumili rin kami ng bigas na pula. Alam niyo po yung bigas na pula. Ewan ko sa Pilipinas kung anong tawag doon sa bigas na pula. Ayan. Kasi yung puti mataas sa may bigas din naman kaming puti. Pero nasanay na pula yung kinakain. Konti-konti lang. Minsan pag nagkanin kami ng tanghali, kasi Sabado lang at Linggo ako kumakain dito sa bahay. At dahil may trabaho po ako Lunes hanggang Biyernes, so sa trabaho ako kumakain ng tanghalian. Kaya dito sa bahay, gabi lang ako kumakain. Kaya minsan ang kakainin namin ay pasta, spaghetti, yun lang. Kaya sa riso, hindi naman tanghalian at hapunan. Siyempre, kailangan din tayong alagaan ng kalusugan kasi mahirap na ang magkasakit. Kung kakain ng pasta sa tanghali, magririso sa gabi. Kung nagriso sa tanghali, magpasta na lang sa gabi. Yun. At palagi pong may prutas. At salamat kay Lord dahil kahit ganito lang ang buhay namin na katulong kami dito. Pero kahit pa paano ay nakakatikim kami ng mga prutas na nagagawa namin makabili. Minsan nga, ngayon nga lang po, medyo talaga mahal ang mga bilihin dito. Hindi mo minsan kahit gusto mo, kalahati lang ang bibilin mo o bibili ka lang ng 1, 2 peraso para lang makatikim. Dahil nga, biglang nagtaasan yung mga halaga ng bilihin. Ewan ko po sa ibang lugar, sa mga kapwa natin na nasa ibang bansa rin, kung ramdam nila yung pagtaas ng bilihin. Naku, tingnan nyo naman yung ginawa ko. Kumalat ng kumalat yung yung kaliskis ng isda. Yan. Kasi nga nililinis ko dahan-dahan. Yan. Dahil tanghali, tapos bumili tayo ng isda. So, isda na lang muna ang ating kakainin. Si Mr. ay nasa trabaho, darating siya mga 1:30. Kaya, kailangan makaluto na tayo. Pero maaga pa naman, mag-aalas 10 pa lang. Kailangan muna nating linisin ng maayos yung isda. Ayun. So, sa lahat po ng aking mga subscriber na nandyan, thank you sa walang sawang suporta nyo. At
sa mga silent viewers natin dyan, sa mga silent followers. Sana may mag-subscribe pang marami sa atin. Ayan. Naanuhan ko na, nakaliskisan ko na po ng lahat at lilinisin na lang natin, huhugasan. At ayun. Ayan guys, natapos na nating linisin ang ating isda. Ay, kaliskisan pala. Tinanggalan na rin natin ang laman loob. Ayan, at huhugasan na natin. Ayan. Ayan. Masarap siyang iprito. Ito po yung isda ko, kunti lang ang dugo niya. Kaya ano siya, hindi siya gaanong malansa. Ang malansang isda katulad ng galunggong, tulingan, yan malalansa siya. Ayan, malapit na tayo makalinis ng isda. At ito po naman ay hindi ko lahat lulutuin kasi dalawa lang naman kami. So, pwedeng 2 piraso sa prito o kaya saing-saing. Pero mas masarap nito prito. Tapos may gulay. Ayan. Ako yung iba ito. Ang ganda ng laki. So, yun lang. Maraming salamat mga kaibigan, mga ka-chinitas. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye.